Kakain na nga ako eh. Ano ba yan? Nan lang yan! May pahingi naman Ayun ako na nga, dito. welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist dito. Magbibigay lang tayo ng short comments except kay Atty. Dino sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa... Mukbangayan! Iska na natin, Clive! Senator, may Senator Clive! Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Ayan na. Grabe ang sarap. Sarap Ayan. Ang galing na nagluto nito. Maraming salamat sa ating EP na si Zandro. Ay, Talagang dapat magkaroon na tayo ng magkaroon ka na ng iyong sariling restaurant. Oh, Diba? Wow. So anyway, ang meron tayo ngayon ay grilled cheese sandwich. Wow. Balot. Hindi lang basta elevated na balot. Balot a la pop. Ala pobre. Oh, ganyan, di ba? So, pag grilled cheese sandwich, naisip ko yan, say cheese. Oh, syempre Ay, naman. Ito, pamigay ito kung bakit grilled cheese, di ba? Oh. Eh, yung balot a la pobre. Hina-high blood nyo ako, ha? Sinasadya nyo yata ito, di ba? Syempre, sinong naiisip nyo dito sa, Sino ba yung mga, saan ba galing yung balot? Sa, yung pinakamasasarap na balot, saan galing? o kung may otop, anong bayan yun? Patero. Saka, Taguig. sino ba ang di ba? Taguig, Repateros, this area. Sa Taguig ba? Meron pa rin mga balot-balot? Hindi ba sa BGC ba? Well, sure ako may balot ala pobre somewhere in BGC, pero ang bagsakan talaga ng balot ay sa Pateros kung saan isa lang ang representasyon dati, di ba? Doon naman nakilala yung dating speaker na... Yung Yan, matigas-tigas, ay, oh. Yan. Ito, bato. So anyway, Ito para yung sa tawag madali... dito, di ba, bato dun sa part na to? Pero yung... Ito raw yung bato ng balot. Kakainin kita bato. Okay. So, ayan na nga na. Kasalukuyan po nagpapa-eye blood si Atty. Dino. Hindi ko po alam kung nakakatulong yung kanyang 8 hours of sleep. Habang ngayon, Carlo, naalala ko si Senator Cheese Escudero na siya ang dahilan kung bakit naging back to business na ang Senate Institute. Oo, sabi sa basketball, di ba parang clutch? Di ba biglang bigla na lang dumating sa session hall kung saan yung 11 na minority senators na naghihintay ng session. Kasi nga binoykot ng kinakawawa at inaaping majority under the leadership of Alan Peter Cayetano. Biglang sumipot si Senator Cheese at doon na nga nagsimula yung usapin ng pagbabakante ng mga komite. At niyakap. Niyakap ng marami, no? Ano ba yung behind the scenes nito, mga kababayan? O ano? Hindi natin din mabuti, ha? Tingin nyo ba? Ito si Cheese Escudero, biglang naging statesman. Na biglang all of a sudden naging... Naliwanagan, di ba? Tandaan nyo, ito yung ayaw mag-convene ng impeachment court. So, ibig sabihin, may mga negosasyon dyan, behind the scenes, no? Sarap kasi nung bato, eh. Tapos, hindi talaga, sa akin palagay lang, hindi dapat itratong hero yung minimum lang na pumasok. Ang inihingi natin, nung pumasok, para bang bayani. Careful lang po tayo, Para sa akin palagay, kami po lahat dito nagpapapasok, from the cameraman, tech, di ba? Pag hindi yan pumasok, dapat talaga pagalitan. Disciplinary action. Pag pumasok, hindi kami bayani. Oo. Ginagawa namin yung bare minimum na expected of us like all other employees. So, hindi bayani si Cheese Escudero. We recognize the fact, no, na it took a Cheese Escudero to reverse what's happening in the Senate and to have a quorum. Pero, di ba, that's how low we've become. Ganyan na, minimum na lang expectation, bayani na. So, hindi yan bayani. Hindi bayani itong si Cheese Escudero. Pero at the very least, at least, may ginawa siya para sa bayan this time around. Pero sa akin palagay, behind the scenes, merong exchange and trade dyan. In fact, in the negotiation, sa akin lang mga narinig ko, no? O, anong sabi? Ay gusto daw mag-attend, pero siya daw dapat ang Senate President. Boom. Kasi ambisyon niya raw talaga mag-preside ng impeachment trial. Para bidang-bida siya, ma-reclaim niya yung statesmanship. Di ba? Ano Yan. yung gumawa niyan dati, noong 2012, di ba? Oo. Pero hindi ka talaga palatable doon sa sigasig na 11 na siya ulit ang Senate President. Kasi to begin with, kung nag-fourth with last week, wala tayong problema ngayon. So, si Cheese Escudero, parte ng problema kung bakit nangyayari na naman ito sa institusyon ng Senado. And gusto ko lang din i-contrast at i-compare ang strategy o political na diskarte ni Cheese Escudero sa ni Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano, the
Sululu is the sululu kind of politics kasi 'di ba tumaya sa isang mamamatay tao. Tapos ngayon dinidepensahan si Sara Duterte para maiwasan ng impeachment trial to the point na napaka-absurd na ng kanyang lahat ng ginawa sa Senado. Wala nang natitirang honor sa pangalan niya. Pero si Chief Escudero, medyo nagkamali dun sa fourth win, pero sharp yung political strategy ng, ay teka lang, ito na yung chance ko makabawi at maibalik ang dignidad sa pangalan ko sa pamamagitan ng pag-save. Doon sa minority bilang 13th senator para matanggal sa poder si Alan Peter Cayetano. So I just wanted to see, ito ang itsura ng compare at contrast na political strategies ng ating finally sa dulo dynastic pa rin naman na mga tao sa politika. And so mahalagang nakikita at napapanood natin yung ganitong diskarte kasi ito lang yung paraan para ma-disillusion or ma-demystify yung ganitong klase ng politika sa Pilipinas. At ito yung paraan para masabi, kailangan natin ng honor sa Senado, kailangan natin ng statesmanship, or kailangan natin ng itsura ng tunay na demokrasyang gumagana para panagutin ang mga mamamatay tao at mga magnanakaw. At itong pagbabaliktad ni Cheese, simula lang to, hindi ito ang katapusan. At wait lang tayo kasi pag nag-impeachment, hindi tayo sure kung saan din kikiling ang boto nito ni Kuya, di ba? Yeah, ba't pinag-usapan na rin yung Teka lang, pag-compare Carlo. ng Teka lang, moment? Carlo. Oh. Masarap yung balot. Di ako kumakain ng balot. Ay, di ko makakain ng balot. Bakit? Ay, pag nadakip si Bato, kakain akong balot. Sige, sige. Okay. Okay, ha? Oh! Para lang. Pero may balik lang natin. Pinag-usapan natin yung moments, di ba? Last time, kinausap natin si Senator Alan Peter Cayetano as a Pokemon fan. Ngayon siguro bilang isang Kristiyano, Senator Alan Peter Cayetano, basa kasi ako ng Biblia recently, no? Isa sa mga pinakamalaking bagay na ginagawa ng isang leader, sabi nga ni Kristo noong panahon na to, yung mga taong may kapangyarihan ay talagang willing ibigay. No, sa Biblia sinabi doon sa Mark yata ito, na yung mga byuda na binigay ang kaprasong pera binigay nila ay walang kumpara o mas malaki yung bagay na pagsasakripisyo nyo kaysa sa mga milyonaryong nag-uhulog ng kanilang donasyon dahil mayaman sila. Senator Alan Peter Cayetano, tol, mahilig ka namang mag-cite ng Bible. Baka ang pinakamalaking sakripisyo na gagawin para sa taong bayan ay isuko ang kapangyarihan. 'Di ba? Kung sakaling naniniwala ka talaga sa Biblia, nagkakagulo na lahat, isuko mo na yung kapangyarihan mo kung totoo kang Kristiyano. Ako na masasabi ko nga si Senate President, former Alan Peter Cayetano. So nagkaroon siya ng name change. Ay, hindi na rin natin alam kung sino talaga siya today. Totoo naman. Kasi tuwing nag-FB live siya, parang ibang persona yung nakikita natin. No? Basta ikaw, dahil kumain ako ng balot, Basta ako. ang masasabi ko lang, alam mo, sa sobrang sama ng mga ginagawa mo, Senator Alan Cayetano, nagsama-sama na yung tatlong senators who hate each other. Mga 30 former Senate presidents who ousted each other came in the same block just to try to beat you. Ayan, di ba? Alam naman natin, ang unang nakaupong Senate President, si Senator Zubiri, na in-oust ni Senator Cheese Escudero, na in-oust ni Senator Tito Soto. Silang tatlo, halos hindi magpansinan yan sa Senado, sa halls of the Senate. Pero ngayon, nagyayakapan sila, nag-handshake sila, at nagsama-sama silang pumasok para lang i-beat yung block na binuo mo na walang ginagawa kung hindi mag-Facebook Live. Halos apat na beses kasi isang araw nag-Facebook Live. Nagla-live seller ka ba? Senator Alan Eh, di Cayetano. naman tuloy yung posisyon niya. Yan ang trabaho ko. Pero ayaw umattend ng session. Pero gusto mag-Facebook Live. Nagkakabarilan na, Facebook Live, di ba? Supposedly, na sila rin pala yung nag-ayos. Ay, ito, walang connection kay Alan Peter. Okay. Teka lang, walang connection to kay Alan Peter. Sino itong senador? Oh. Sino? Sino itong senador? Anong yung senador na yan? Meron supposedly bar sa Taguig. At saka napaka-social, may vault. Talaga? Oo, may vault doon na parang di ba? Tapos, sa taas daw nun, napakaraming Pokemon cards na rare. Wow. Na isang display, isang buong kwarto. Worth millions and millions. Alam mo bang pwede palang pang anti-money laundering itong mga Pokemon cards? Kasi some of them more than $1 million. Oh, that's true. Meron nga, merong $17 million pala dyan. So actually, itong mga rare Pokemon cards, apparently can be a vehicle for money laundering. No? At, dinitira ba sa SALN yan?
Baka nasa reliable for nasa plunder. sa others. Di ba? Baka nasa the others. I-check sa others. Oo. Kaya nga matagal na akong gigil na gigil kasi may mga tao, ang hirap kasi mag-collect ng Pokemon cards dahil ginagawa ng mga taong pang money laundering. Correct. Oo, di ba? So, kawawa naman yung mga gusto. Sino kaya yan? At dineclare rin ba yung mga shares and ownership niya doon sa building na yon? Ay, Na may kaya niya- malaking vault sa ibaba ng building. Kaya niya siguro nilive yung mga naghahawak siya I ng think mga ang sagot Pokemon niya dyan cards. ay, don't touch me. Oo. Hubris Ay, na hello. naman. Hubris. Ang laking kinita. Kamukha ba ni Sa Chicken poder. Little yung sinutukoy mo? Kasi, saan naman nila kinuha yung mga kaperahan nilang mga ganyan? Correct. Di ba? Nasa salin nyo ba yan? Di ba? Yan ang kailangan nating tanungin. Ayan sino kaya ito? Di ba? Sino yan? Di ba? Hindi natin alam. Teka. So, along muna tayo sa 3,000 nating mga kasama. Wow! Di na matulog ka ng maaga everyday, ha? Abangan niyo po kami